Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-iisa-isa at paglalarawan sa tekstong impormatibo. Piliin ang pananda. Piliin ang salita na bubuo sa pangungusap. Una, magiging maaraw ang umaga. Kasunod, uulan sa hapon. Panghuli, magiging mahangin. Ang panahon ay magiging malamig. Makakaranas ng maulap na kalangitan bukas. Bakit mahalagang malaman ang lagay ng panahon? Saan natin naririnig ang ulat panahon? Ngayong araw ay ating aalamin kung paano ginagamit ang mga pananda sa pag-iisa-isa at paglalarawan upang mas madaling maunawaan ang tekstong impormatibo. Basahin natin. Bagaman, samantala, gayon din. Una, ikalawa, kasunod, bukod dito, higit pa, malamig, maaliwalas. Basahin ang ulat panahon. Ngayong araw ay maaliwalas ang kalangitan sa Cavite. Una, magiging maaraw sa umaga. Kasunod, magkakaroon ng bahagyang pag-ulan sa hapon. Panghuli, inaasahang lalamig ang panahon sa gabi. Tungkol saan ang ulat panahon? Anong mga panahon ang mararanasan sa buong araw? Ang binasa ba natin ay nagbigay ng kaalaman? Ano ang tekstong impormatibo? Ito ay tekstong nagbibigay ng tunay na impormasyon upang magbigay kaalaman. Ano ang pag-iisa-isa? Ito ay paraan ng paglalahad kung saan inililista ang impormasyon. Mga pananda. Una, ikalawa, ikatlo, una sa lahat, kasunod, pagkatapos, bukod dito, panghuli. Hanapin ang salitang naglalarawan. Sabihin ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Mahangin ang paligid. Ang salitang naglalarawan ay mahangin. Ang langit ay maaliwalas. Ang salitang naglalarawan ay maaliwalas. Makulimlim ang kalangitan. Ang salitang naglalarawan ay makulimlim. Malakas ang ulan.
Ang salitang naglalarawan ay malakas. Ang panahon ay mainit. Ang salitang naglalarawan ay mainit. Ano ang paglalarawan? Ito ay paglalahad ng katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Basahin natin. Ang ulat ni Ben. Isang umaga ay maagang nanood ng balita si Ben. Pinakinggan niya ang ulat panahon upang malaman kung ano ang dapat niyang isuot sa pagpasok sa paaralan. Sinabi ng tagapagbalita, una, magiging maaraw ang umaga. Kasunod, magkakaroon ng mahinang ulan pagsapit ng hapon. Panghuli, magiging malamig ang gabi. Inilarawan din niya ang panahon bilang maaliwalas, bahagyang maulap, at mahangin. Dahil dito, nagdala si Ben ng payong bago pumasok sa paaralan. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang kanyang pinakinggan? Anong mga panahon ang mararanasan? Anong mga salitang naglalarawan ang ginamit? Bakit nagdala ng payong si Ben? Ang pag-isa-isa ay paglalahad ng impormasyon ng sunod-sunod. Ang paglalarawan ay pagbibigay ng katangian. Ang ulat panahon ay isang tekstong impormatibo. Ang mga pananda ay tumutulong upang maging malinaw ang impormasyon. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang panandang pag-iisa-isa? Ano ang tekstong impormatibo? Alin ang salitang naglalarawan? Ano ang ibig sabihin ng pag-iisa-isa? Ano ang inilalarawan sa ulat panahon? Gawin natin sa lungguhitan ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Ikalawang araw, pagpapahayag ng ideya batay sa tekstong impormatibo. Ano ang dadalhin ko? Piliin ang bagay na iyong dadalhin batay sa sitwasyon. Mainit ang panahon. Umuulan sa labas. Malamig ang panahon. Matinding sikat ng araw. Malakas na hangin.
Tama ba ang mga bagay na napili mo? Ano ang maaaring mangyari kung mali ang iyong dadalhin? Ngayong araw ay ating aalamin kung paano ginagamit ang mga salitang ito upang maging malinaw ang isang tekstong impormatibo. Basahin natin. Bagkus. Gayon. Samantala. Habang. Bukod. Una. Kasunod. Huli. Malakas. Banayad. Basahin natin. Ngayong araw ay magiging makulimlim ang panahon. Una, magiging maaliwalas ang umaga. Sunod, makararanas ng mahina hanggang katamtamang ulan. Sa wakas, lalamig ang panahon. Sa gabi. Ano ang mga pananda na ginamit? Ano ang mga salitang naglalarawan mula sa teksto? Ayusin mo ako. Ayusin ang mga pag-uusap upang mabuo ang tamang ulat, panahon. Una, magiging maaraw ang umaga. Pagkatapos, uulan sa hapon. Magiging malamig ang gabi. Una, makulimlim ang langit. Magiging mahangin ang paligid. Sa wakas, aaraw muli. Una, sisikat ang araw. Pagkatapos, iihip ang malakas na hangin. Sa wakas, uulan. Una, magiging maulap ang tanghali. Magiging maaliwalas ang umaga. Sa wakas, magiging malamig ang gabi. Una, uulan. Pagkatapos, aaraw. Sa wakas, liliwanag ang kalangitan. Ang pag-iisa-isa ay gumagamit ng mga pananda upang maging maayos ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon. Ang paglalarawan ay nagbibigay ng malinaw na katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Gawin natin. Piliin ang pinakaangkop na salitang naglalarawan. Gawin natin. Gamit ang larawan, bumuo ng isang ulat, panahon. Ikatlong araw, pagsusunod-sunod sa tekstong impormatibo. Ayusin ang pangyayari.
Ayusin ang mga larawan sa tamang pagkakasunod-sunod. Una, nabuo ang makakapal na ulap. Sumunod, bumuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos, umabot ang baha sa mga bahay. Sa huli, tumulong ang mga rescuer. Ngayon ay matututuhan nating gamitin ang mga panandang ito sa pagbasa at pagbibigay ng sariling ideya. Basahin natin. Habang, samantala, pagkatapos, kasunod, sa huli, una, dahilan, kaya, bagaman, gayon din. Basahin natin. Ang pagdating ng bagyo. Kapag nabubuo ang bagyo sa dagat, nagsisimulang maglabas ng babala ang pag-asa. Una, nagiging maulap ang kalangitan. Kasunod, lumalakas ang hangin. Pagkatapos, bumubuhos ang malakas na ulan. Sa huli, humihina ang bagyo at unti-unting lumilinaw ang panahon. Ano ang paksa ng binasang teksto? Ano ang mga panandang ginamit sa teksto? Bakit ginagamit ang mga panandang ito? Basahin natin. Ligtas dahil handa. Isang Sabado ng umaga ay nakinig si Marcos sa balita habang naghahanda silang mag-anak para mamasyal. Sinabi ng tagapagbalita na may paparating na bagyo. Una, nagdilim ang kalangitan. Kasunod, lumakas ang hangin. Pagkatapos, bumuhos ang malakas na ulan. Sa huli, nagpasya ang kanilang pamilya na manatili na lamang sa bahay upang maging ligtas. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang napakinggan nila sa telebisyon? Ano ang ginawa ng pamilya pagkatapos marinig ang balita? Kung ikaw si Marco, ano pa ang iyong gagawin upang maging ligtas? Ang pagsunod-sunod ay paraan ng paglalahad ng mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod. Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng tunay at kapaki-pakinabang na kaalaman. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa tekstong nagbibigay ng totoong impormasyon?
Alin ang panandang nagpapakita ng unang pangyayari? Ano ang kasunod ng una sa tamang pagkakasunod-sunod? Ang balita tungkol sa bagyo ay halimbawa ng bakit mahalagang gamitin ang mga pananda sa pagsusunod-sunod? Gawin natin, isulat ang bilang na 1 hanggang 4 upang maayos ang pangyayari. Ika-4 na araw. Pagsusunod-sunod ng pangyayari sa tekstong impormatibo. Ano ang dapat kong gawin? Sabihin ang iyong gagawin sa sitwasyon. Kung biglang lumindol habang nasa paaralan tayo, ano ang una mong gagawin? Drop, cover, hold. Lumabas sa ligtas na lugar. Mga bata, mahalagang malaman natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, lalo na kung may nagaganap na kalamidad. Sa ating aralin ngayon, susuriin natin ang isang tekstong impormatibo tungkol sa lindol. Basahin natin. Una, kasunod. Pagkatapos. Samantala. Habang. Sa huli. Kaya. Bago. Kapag. Gayun din. Basahin natin. Ano ang gagawin kapag may lindol? Ang lindol ay isang pangyayaring pangkalikasan na maaaring mangyari anumang oras. Una, manatiling kalmado at huwag magpanik. Kasunod, gawin ang drop, cover, and hold. Pagkatapos, hintaying tumigil ang pagyanig bago lumabas. Sa huli, pumunta sa ligtas at bukas na lugar at makinig sa mga tagubilin ng mga otoridad. Ano ang paksa ng tekstong ating binasa? Anong uri ng teksto ito? Ano ang mga panandang ginamit sa teksto? Bakit mahalaga ang tamang pagkakasunod ng mga hakbang? Basahin natin. Ang handa na mag-aaral. Habang nagkaklase ang grade 3, ay biglang naramdaman ang mahinang pagyanig. Naalala nila ang kanilang natutuhan. Una, nanatili silang kalmado.
Kasunod, nagtago sila sa ilalim ng matibay na mesa. Pagkatapos, lumabas sila kasama ang kanilang guro nang tumigil ang lindol. Sa huli, pumunta silang lahat sa evacuation area. Naging ligtas ang lahat dahil alam nila ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin. Ano ang nangyari habang sila ay nasa klase? Ano ang una nilang ginawa? Naging ligtas ba sila dahil sa kanilang ginawa? Sa paanong paraan nila nagamit ang kanilang natutuhan? Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng tunay na impormasyon. Ang pagsusunod-sunod ay nagpapakita ng wastong pagkakasunod ng mga pangyayari o hakbang. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang unang dapat gawin kapag may lindol? Alin ang panandang nagsasaad ng pangalawang pangyayari? Anong uri ng teksto ang nagpapaliwanag ng mga hakbang sa panahon ng lindol? Alin ang panandang nagsasaad ng huling pangyayari? Bakit mahalagang sundin ang tamang pagkakasunod-sunod? Gawin natin. Ayusin ang mga pangyayari. Isulat ang bilang 1 hanggang 4. Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!